fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Kumusta po kayo guys? Okay, so fire sign, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Tingnan natin fire sign, ano ba ang inyong gabay? Fire sign, Aries, Leo, and Sag. Meron tayong Queen of Swords. Parang kailangan daw paganahin mo ang talino, maging alerto ka daw ngayon kasi parang magkakaroon ka ng mga conflict about transaction guys. So, ingat lang guys sa mga makaka-transaction mo ngayon. Kung ikaw ay magsasend down ng pera, mas maganda na i-cash mo. Okay? Or, ayan kakasabi ko lang pera. Puro offer siya guys. So, I think nagkakaroon ng conflict pagdating sa mga transaction. Mas maganda pa rin guys na mas paganahin mo yung pagiging logical mo or mas maging alerto ka dito. Okay? So, tignan natin. Fire sign. Meron po tayong 6 of Pentacles. Ayan May nakikita ako dito guys sa parang mag-aayos daw po kayo ng mga parang mga requirements, documents. Para meron kayong ayusin. Siguro magbubukas ka ng bank account para makapag-ipon ka. Or mabalance mo kung magkano yung lumalabas na pera, pumapasok na pera, para nakokontrol mo, Tignan pa natin, fire sign. Okay. So, huwag ka daw mag-alala guys kung ikaw ay maraming nilabas na pera, maraming binayarang utang, may nakikita ko dito na maaaring babalik din sa'yo yung tulong na naibigay mo sa ibang tao. Ayan, may tutulong sa'yo dito guys. Maaring meron kang marireceive na pera or gift ngayon, tulong. So, pagdating sa love life mo, ang sinasabi sa akin, fire sign, huwag mo daw pilitin yung sarili mo kung hindi mo gusto yung isang tao. Kasi ayan magiging toxic lang to guys. Okay, kahit nag-o-offer siya sa'yo, maaring alanganin ka What I mean, nag-aalangan ka kung tatanggapin mo yung offer na tong taong to. Okay, may mga judgment. Siguro guys, kasi pinipilit niya yung sarili niya. Yun nga lang guys, napo-fall out of love na yung iba sa inyo guys. Okay, so tingnan natin, ano ba tong Queen of Swords? Ano po yung Queen of Swords? Ano po yung Queen of Swords? Meron tayong 9 of Flower. Ayan, yung iba sa inyo guys, hinay-hinay lang daw sa pagsasalita. I think medyo nagiging prangka ka, fire sign. Okay, hindi yan guys makakabuti. Kasi medyo nagiging personal na guys. Okay, kaya pala Queen of Swords yung energy mo. Dominante kasi to. So, limitahan mo yung pagiging, mo guys, prangka. May mga tao sa paligid mo na masyado guys, nagiging sensitive. Though dapat naman talagang marinig nila yon, lalo na kung hindi naman tama yung ginagawa nila. Pero guys, mas maganda pa rin nakausapin ng maayos. Pero kung hindi talaga guys nadadaan sa pakiusap, mas maganda na wag na lang guys kausapin. Baka magkaroon ka pa ng kaaway. Okay, may nakakita ko ritong transaction And mas maganda na mag-usap ng mahinahon. Okay, kung ito ay mga client or customer. Tingnan natin guys, ano naman tong 6 of Pentacles? Ano po yung 6 of Pentacles? So guys, may nakikita ko dito na maaaring may mga naiinggit sa'yo, may mga nagtatanong, may mga naku-curious tungkol sa'yo. So, ang sinasabi sa akin dito guys, gawing inspirasyon, kung ikaw tong naiinggit, gawin mong inspirasyon sila para makamtan mo yung bagay na gusto mo. Pero mas malinaw kasi guys yung pinapakita sa akin. Sila yung parang naiinggit sa inyo. Ayun Queen of Spade. And I think iniisip ng taong to na para bang mas maswerte ka pa rin sa kanya. Though mabait naman siya guys, pero may inggit pa rin siya guys na nararamdaman dito. Parang ang sinasabi na parang mas maswerte pa rin sa akin si fire sign, mas maayos pa rin ang dali ng pera niya. Hindi naman din niya guys intensyon na parang mainggit, pero yun talaga yung nangyayari at yun yung realidad. Lalo na kung maayos ang dali ng pera mo. Okay? And ikaw wala ka namang ibang intention kasi Queen of Flower yung energy mo. Si Queen of Flower is someone na tahimik,
medyo nagiging insensitive din. Minsan, wala masyadong pakiramdam kasi para ka lang kalmado, ganon. Okay, malakas din ang intuition nito guys. So, pakiramdaman mong mabuti yung mga tao nakaka-transaction mo, okay? Tignan natin ano naman tong Six of Cups. Nakakausap or nakakasalamuha. Ano po itong Six of Cups? Okay, so kung ikaw daw ay may mga anak, mas maganda pa rin na mag-bonding kayo. Kausapin mo sila kasi baka guys, nakakaligtaan mo na yung, hindi naman obligasyon. Siguro nakakapag-provide ka rin naman. Pero hindi rin kasi guys, sapat minsan yung para nakakapag-provide tapos hindi natin sila guys masyado nabibigyan ng atensyon. Okay, may nakikita rin ako dito guys, temptation sa paligid mo. I think hindi ka masyadong kinakausap ng taong to pero natatem siya sa'yo. Gusto kanya kausapin pero hindi niya alam kung paano. Ayan. Tignan natin guys, ano pang ipapakita ng inyong reading. Kunin lang natin yung card. Okay, pagdating sa love life ni fire sign. Sa love life naman po ni fire sign. Meron tayong Queen of Pentacles. Medyo matalino ka, no? Sa nakikita ko, mas pinapagana mo yung pagiging madiskarte mo. Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na pag hindi ka alam mo yan, pag walang na-benefit sa'yo, o hindi ka what I mean, walang benefits, hindi mo siya iti-take advantage, parang ganun. Or hindi mo siya papasukin sa buhay mo. So, alam mo yun, parang mas umiiral sa yung pagiging logical. Fire sign. Mas pinapagana mo yung pagiging matalino mo. Kumbaga, pag wala ka na pala sa isang tao, or wala ka naging assurance dun sa taong yun, parang i-dispatch mo. Parang ganyan. Or hindi naman totally i-dispatch. Parang ano ba mas magandang word dun? Parang hindi mo na rin siguro guys i-entertain. Meron tayong justice. May nakikita akong settlement. Pag-uusap, siguro guys, kung yung tatay or nanay ng anak mo, kung may anak kayo, ay hindi guys nagpo-provide, hindi guys nagbibigay ng tamang sustento, parang idadaan mo to guys sa, parang sa korte. Oo, pwedeng kakasuhan mo para makuha mo yung, alam mo yon yung sustento. Tingnan natin. Meron tayong Ten of Wands, alam mo, hindi mo kayang makipagmatigas sa taong to, guys. Kasi talagang matigas siya. Parang, ikaw na lang yung susuko dito sa taong to, guys. Ayan, no? Mahirap makipag-usap sa taong to, guys. Or, eto naman, guys, ay pwedeng love life ng ibang tao. Pwedeng nangihimaso ka. So, mas maganda pa rin, guys, naggawin mong peaceful yung buhay mo. Pero kung patungkol to sa'yo, guys, at sa isang tao, siguro single father siya, may conflict siya sa family. Alam mo yung feeling na okay naman yung dali ng pera mo sana. Sa kanya, yun nga lang guys, may conflict eh. Okay? Kung may mga anak siya guys, ay problema niya yung mga anak niya. Or pamilya niya guys. Kaya pwedeng mas pinapagana mo yung talino mo dito. Tingnan natin guys, ano pang ipapakita ng inyong energy. Love advice. Meron tayong attraction. Marami kang na-attack, fire sign. Marami nagkakagusto sa'yo. Meron tayong playfulness. Alam mo, nami-misinterpret ka talaga ng mga tao sa paligid mo kasi sweet kang tao. Kaya parang nahuhulog sila sa pagiging sweet mo. Okay? So, kung hindi mo gusto yung isang tao, huwag mo nang lang gawin kasi baka ma-fall sila tapos ma-disappoint lang sila na hindi rin pala ako gusto ng fire sign. Tignan natin, fire sign, meron tayong attune to the divine. Ayan, siguro kailangan mas, ka dito, mas alerto ka talaga. Kagaya ng sabi ko kanina, alerto ka lagi and yung intuition mo, paganahin mo. Advice, meron tayong warrior, focus, assertiveness, race, and action. So, parang may ka ngayon, may mga conflict about transaction, guys. So, ang laki number mo is 43 and 28. Ito lang naman po ang inyong reading. Hanggang sa muli, God bless and love you all. Thank you.